Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, shoutout muna tayo at partially review tayo doon sa napag-usapan natin kagabi. Di ba napag-usapan natin kagabi yung tungkol doon si Tiyanak na medyo related sa aswang. So, shoutout doon sa mga nanood sa sa video ko kagabi. May nag-request doon na video ni Jing Relano eh. Yun ang ita-topic natin ngayon, 'di ba? So, shoutout kay Sir Braille Joban Gamiao. Hello po, sir. Sabi niya gano'n, sa akin ang aswang ay kwento-kwento lang yan. Ay panakot ng mga bata noon. Kung totoo ang aswang, dapat magbigay ng ebidensya na mga kamera ng may mga kamera ng mga tao ngayon kaysa sa kwento-kwento lang. Mahirap na maniwala pag kwento-kwento lang. Well, ako, medyo panic din naman ako sa sinabi nito. Kaya lang, syempre, may mga nag-PM sa akin na nagsasabi kung ano yung aswang. Or may nakausap na rin ako na yung version naman kasi nila ng aswang daw ay hindi katulad nung aswang na napapanood natin sa movie. Kaya kung pipicturan mo daw, magkakaroon ng video daw ang aswang, normal na tao daw talaga yan. Kaya lang, may sinasabi sila sa akin eh, na yung ang hindi naman daw talaga kumakain ng tao. I don't know kung kung yun ay kinda capping out na lang dito sa main issue. 'Di ba? Pero ang sabi sa akin, yung aswang daw na tinutukoy, when you say inaaswang ka, kinukuha daw yung essence mo, something like that. Na medyo sa akin, medyo blurry pa yung pero definitely hindi daw siya literal na kumakain ng tao. 'Di ba? Hindi daw 'yon, no? Tapos si Jard Videos, shoutout sir, sabi niya gano'n. Siguro dati Sir B, uso yan kasi hindi pa gano'n ka-advance ang technology natin. Kaya mas dumidepende lang tayo sa chismis o balita lang. Sabagay, culture naman natin yan eh. Kahit as humans, hindi lang naman sa yan eh. Hindi lang naman sa mga Pinoy yan eh, yung umaasa sa bali-balita. Nature na natin as humans yan, di ba? Kaya nga kahit papaano, sana, di ba, medyo open natin yung isip natin at i-reevaluate natin yung mga natutunan natin sa buhay natin this past few years ng ating buhay. Kung may kabuluhan pa ba? 'Di ba? Kung may kabuluhan pa ba yung paniniwala natin? Hindi ko sinasabing itigil niyo na yung paniniwala niyo na yun, pero siguro kailangan natin i-reevaluate, no? 'Di ba? At balikan natin at pag-isipan natin yung mga napaniwalaan natin. Kasi sometimes, katulad ng sinabi ko kagabi, may mga paniniwala talaga na nagiging obsolete eh. Pero kung talagang para sa inyo ay valid pa rin naman yung paniniwala nyo na yan, go ahead, wala namang problema eh. 'Di ba? Pero sinasabi ko, hindi lahat ng paniniwala ay kailangan igalang. May mga paniniwala kasi na hindi talaga siya katanggap-tanggap, mga kababayan ko. For example, naniniwala ako na for example lang to o hindi na yung 'di ba? Naniniwala ako na pag ako ay nakapatay ng birhen at ininom ko ang dugo, ay babata ako. 'Di ba? May mga ganyan na paniniwala nung araw, mga medieval times. 'Di ba? Pero ano na 'yun eh. Na nawawala na 'yan eh. 'Di ba? Kasi nga natututo na rin ang tao na talagang may Queen of England nga na naniniwala na yung mercury daw pampabata. 'Di ba? Pagka pinapahid sa mukha, lason 'yun eh. Dahil advance na ang technology, nalalaman natin yung content ng mercury, toxic sa katawan eh. 'Di ba? Kaya forever, hindi naman forever na yung paniniwala ni mag-hold up yan sa test ng time. 'Di ba? Sometimes, no, kailangan talaga nating maging open-minded. Pero hangga't lulusot naman yan, hangga't nag-check out pa naman yung paniniwala na yan, kung sa tingin nyo kaya nyo pa ring hawakan, go ahead. 'Di ba?
Pero sana ilugar nyo din, mga kababayan ko. Tapos sabi gano'n ni Sir, siguro yung aswang na yan parang cannibal lang sa kakulangan ng pag-iisip ay nilagyan na lang nila ng dagdag bawas dahil sa kwento. Pero kung totoo man, nakakabilib yung mga taong nakasaksi mismo. Ang alam ko lang ng aswang pero hindi. Pero aswang hindi. Pero yung yung sinasabi mo na dagdag bawas sa kwento, alam niyo yung kwento ng werewolf? Kwento ng werewolf? 'Di ba sa medieval times kasi sa Europe, laganap 'yan pag nakagat ka daw ng wolf, magiging werewolf ka. Pero natuklasan niya na yung pala ay rabies. 'Di ba uri ng dogs ang wolf, pag nakagat ka, anong nangyayari kasi dun sa mga nabiktima nun, yung parang nagwawala. Rabies pala 'yon. 'Di ba? Rabies pala yung kaya kala nila nagiging monster. Pero dahil sa ikinikwento, no? Na nakita ko, nagta-transform siya sa nadadagdagan kasi yung kwento eh. Kahit hindi naman, dahil sa pagsalin-salin kasi yan, di ba? Pagsalin-salin ng information, naiiba na yung version. Na for example, nakagat siya ng aso, narabis siya, ayun, nagwawala doon. Ayun naman talaga signs and symptoms ng pag naakyat na yung rabies virus sa utak mo, di ba? Tapos ipapasa niya. Ayun, naging halimaw daw nung nakagat daw ng aso. Tapos ano daw sabi niya? Ano sabi niya? Nanlisik daw ang mata para daw halimaw na eh. 'Di ba? Tinubuan na daw ng pangil. Hanggang sa nadagdagan nung napapasa na yung kwento, 'di ba? Yun na yung kasi hindi naman perfect na may i-translate pagka by mouth yung kwento. Hindi mo naman perfectong maita-translate yun sa sa yun ngang sinasabi ko dito na misinterpret pa na hindi ko daw ginagalang yung paniniwala pero kung tutuusin, wala naman akong pakialam sa paniniwala. Ang pakialam ko yung video kung peke ba o hindi. 'Di ba sinasabi ko, yung video ni Donsky, peke yung aswang niyan. Diyan sa video na yan. Hanggang sa yung mga fans ni Donsky, magkakalat na si Bungo, hindi ginagalang ang paniniwala natin sa aswang. na in reality, ang sinasabi ko lang naman yung video. Nangyayari yan, 'di ba? Lalo na pag hindi iniintindi yung sinasabi. Si Sir Mr. Potato, si Coloro Ocales, o kung anong sabi niya. The aswang was born out of Philippine folklore, with stories of this terrifying creature dating back to at least 16th century when Spanish explorers created the first written record of the monster. The explorers noted that of all the monsters in their folklore, the aswang was the most feared by native people. Pero ang etymology kasi ng aswang ito, sinearch ko marami siyang version merong asin bawang daw. Ang meron naman dito nagsasabi ang etymology ng aswang ay aso, endwang, buang. Parang medyo related ito do sa werewolf men Malay mo asong ulul lang yan or something Meron naman talagang asong ulul. 'Di ba? Pero maraming version to. Rabid dog nga 'Di ba? Siguro dahil hindi nila makontrol yung aso na yan nung unang panahon, sinasabi nila na aswang talaga. Pero kung tutuusin, asong ulul lang pala talaga siya. Who knows 'Di ba? Kasi paano ang etymology kasi yun yung dahilan kung bakit nabuo yung isang term. Parang yung England, 'di ba? Yung diyan sa England na yan, diyan sa area na yan nung araw, na merong Anglo-Saxon War, 'di ba? Tapos yung tinatawag na England ay Angleland 'yon. Ibig sabihin, yung kaaway ng mga Saxons, Angleland 'yon. Hanggang sa tumagal naging England na ang tawag.
Yun yung tinatawag na etymology dun sa ano, dun sa isang kasi dun sa name itself may istorya na eh kung saan nakuha yung pangalan eh, di ba? Parang sa ano, sa may bandang Bulacan ano, sa may Kawayan. Kaya tinawag na may Kawayan yan, puro kawayan daw yan nung araw eh. 'Di ba? Ibig ko sabihin may mga ano, next naman, next. Sino pa ba dito? Si Sir Glenn Oliverio, hello po, sir. Sabi ni Sir Tuklas, shout out ano. Ako sir, nakakita na ng aswang, pero walang aswang na nakadamit o nakabrief, sabi niya. Merry Christmas, Sir December 7, 1993 Productions. Hindi mo pa sinasagot, kaya ganyan yung name mo siguro. Pinanganak ka ng December 7, 1993. Tapos sa bang birthday mo? 30 na pala. Happy birthday belated. Boss Mando, hello, shout out Boss Mando. Boss Mando ba to si Sir? Boss Mando, shout out po. Sir Ramirez, hello po. Si Sir GC719, shout out sir. Anong name nito? Si Mingming. Mingming, hello Mingming, kamusta na? Generi Studio PH, hello, salamat po sir. Ramen ba ang name nito? Si Sir Vince Divine Healer. Hello Sir Vince Divine Healer, kamusta sa inyo? 'Di ba? Sabi niya gano'n, Sir Bungaw, yung mga aswang hindi yan magpapakita sa tao hangga't maaari. Gumagamit sila ng tagulilong para hindi sila makita. Tagulilong is ano? Invisibility, tama ba? Gumagamit ng paano sila makakapang biktima? Hindi, let's say ganito, no? Ang argument ni Sir, hindi naman siguro argument, no? Ang reason ni Sir Vince Divine Healer, hindi daw magpapakita sa tao hangga't maaari. Gumagamit sila ng tagulilong. Granting ano na invincible. Pero totoo po bang kumakain sila ng tao? Kahit na sabihin mong may tagulilong sila, sana may ano tayo, may documented tayong bukas ang dibdib na kinuha ang atay, 'di ba? Pero ano bang klase ng aswang ba yan? Yung mga nakakaalam, ano ba talaga yung aswang na yan? Kumakain ba talaga ng tao yung mga yan? Or aswang sila na may power sila, malakas sila, ganon, di ba? Sabi ni Diktador General, walang aswang, guni-guni lang yan. Shout out, sir. Si Nori. Anong name nito? Exploring and Investigating. Ay, sorry. Anong name nito ni Nori? Sorry, ibang channel pala yung nabuksan ko. Kawawa naman yung baby. Yan ang mahirap sa mga taong kulang sa edukasyon, lalo na sa probinsya. Karamihan madaling mapaniwala. Di ako naniniwalang may aswang. May sakit sa utak siguro, oo. Hello, Ma'am Emmy. Honestly, I don't believe in aswang, but I believe in ghost. Oo naman. Ghost kasi, for me, no, sarili kong ang ghost medyo malapit pa sa science to eh. 'Di ba? Medyo malapit pa sa science ang ghost eh. Pero sa aswang, shout out Ma'am Emmy. Ate Emmy, sorry, Tita Emmy. Ate Emmy, sorry po. Sabi ni Sir Momong, kasi alam niyo kung bakit ma'am ako na ma'am sir ng sir. Galing kasi ako sa customer service eh. Sorry hindi ko na po maalis sa akin 'yan. Hanggang ngayon, debate pa rin kung ano ba ang itsura ng aktual na tiyanak. Baka napapanood lang nila dati sa movie ni Janice de Belen yun. Takot na takot din ako dati nun yung mga anak ni Janice. Uy, napanood ko na yun sa cable TV ah. Hindi ko naabutan yung actual release nun. Sabi ni Sir Jose Tulyao, mythical creature na hanggang ngayon wala pang solid evidence. Maski ang Bible ay may loopholes pa din. At hanggang ngayon may parts pa din na di ka panipaniwala. Sobrang ang daming mysteries na remain
as a question hanggang lisanan na natin ang mundong ito. Mamatay na lang ako, di ko pa nakikita ang tunay na Kristo. Pero for me, no, ito kasi yung take ko dyan. May point ka naman, di ba? May mga unexplainable sa Bible talaga na hindi pa rin ka panipaniwala. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, yung culture natin na aswang na yan, daang taon na ang nalipas yan eh. Hindi naman ang culture kasi ginagawa yan na hindi naman overnight yan na ginagawa. Yan ay minsan nga dumadaan pa ng 1,000 taon yan eh bago ma-create ang tinatawag natin na culture. Now, dun sa Bible na yan, pati yung mga kauna-unahang ng mythical creature na yan, tandaan mo, ang nag-document na mga yan ay mga mangmang. What do I mean mangmang? Hindi naman mangmang na yung hindi sila, sorry sa word na mangmang, no, I'm so sorry. Hindi lang talaga nila gets yung kung ano yung nakikita nila. Kaya pag nagsusulat yan, lalo na yung mga nagsulat ng Bible, magsusulat yan, abot lang dun sa nalalaman ng isip nila. For example, ganito mga kababayan ko, isang taga-bundok na hindi pa nakababa ng bayan kahit kailan. Di ba? Wala pa siya nakikitang technology kahit kailan. Ngayon, bigla may dumaan na eroplano sa taas. Isusulat niya yon, Isusulat niya. Paano niya maisusulat yun? Hindi niya nga alam kung ano yung eroplano. Diba? Paano yung maisusulat yun? Ganyan ang nangyayari sa Bible kasi eh. Paano nila Siyempre, i-describe niya yon. Nakakita ako ng malaking ibon na gawa sa bakal. Hindi niya kasi alam kung ano yung eroplano eh. Feeling ko ganun ang nangyayari sa Bible. For example, ganito, yung nangyari, kilala niyo si Jonah na nilunok daw ng malaking isda. Tama? Nilunok si Jonah ng malaking isda. Doon sa mga unang translation ng Bible kasi, nung nilunok siya ng isda, may account doon. Wala na nga, hinahanap ko ngayon sa modern Bible eh. Pero doon sa mga unang translation, may account doon na nakita daw ni Jonah sa loob ng ang mga tanong kasi doon eh. Paano nakahinga si Jonah ng 3 days sa loob ng higanting isda? 'Di ba? Tapos yung doon sa mga unang account, kinikwento ni Jonah, yung ribs daw ng isda na yon ay gawa sa bakal. Ang tanong doon, paano niya nakita yon? Wala namang ilaw doon sa loob ng ng isda. Ibig sabihin, yun ay vessel yon. 'Di ba? Pwede sigurong submarine or uri ng barko na nun lang niya nakita. 'Di ba? Kaya nung sinulat yun nung nakakaalam sa Bible, isusulat yun na nang naayon lang sa kaalaman niya. 'Di ba? Pati nga yung depiction nga ng angel, 'di ba? Pag dinescribe yung angel, kung anong itsura ng angel, hindi natin malaman kung ano ba talaga itsura ng angel kasi may sinasabi nila may pakpak daw na puno ng mata. Yun kasi ayon sa description yun ng tao na nun niya lang nakita yung bagay na yon. Paano kung ang nakita pala nung tao na yung armor pala nung 'di ba? Kasi feeling ko ang angel kamukha din natin eh. Alam mo kung bakit? May account sa Bible na yung mga yan ay nakipag-sex sa sa mga humans na nagkaroon sila ng anak na mga superhumans. Yung mga angel na yan. 'Di ba? Ang itsura ng demonyo at angel iisa lang kasi same lang sila ng species eh. Nagrebelde lang yung mga demonyo eh. Kaya nga minsan kailangan nating anuhin yung pag-isipan na mabuti. For example, ganito sa ibang religion tayo pumunta. Ang depiction kilala niyo si Lord Vishnu ng Hindu, 'di ba? Ito,
Si merong deity sa ano sa Hindu. May deity sa Hindu na si Lord Vishnu daw. Lord Vishnu isa yata ito sa Diyos ng Hindu. Correct me if I'm wrong ano. Si Lord Vishnu daw meron daw isa siyang alagang ibon na malaki, si Garuda. Si Garuda daw, pag yan ay maglalanding, ang ingay daw ni Garuda. Tapos ang balat daw ni Garuda, gawa siya sa bakal. Ganito ang itsura ni Garuda oh. Ito ay old photo ito. 'Di ba? Old photo ito ng depiction ni Garuda. Ang paborito daw kainin ni Garuda ay snake. Every time nakakain daw si Garuda, snake. Ang ahas daw ang kinakain ni Garuda. Ayan si Garuda oh. Sasakyan ito ni Lord Vishnu eh. 'Di ba? Kaya pagka naglalanding daw ito, thunderous daw ang ingay nito. At sa bunganga daw ni Garuda, doon daw lumalabas si Lord Vishnu. 'Di ba? Ito ang itsura ni Lord Vishnu habang sakay-sakay siya ni Garuda. 'Di ba? Pero kung ita-translate natin ito sa modern day, ito yung naano ko kay Garuda eh. 'Di ba? At si Garuda daw dumudura ito ng dumudura daw ito ng flaming arrow eh. Para sa akin, si Garuda? Ito si Garuda para sa akin. Yan. Gawa sa metal, maingay yan pag naglalanding. Yung ahas, paborito niyang kainin. Pag nagre-refuel kasi ang jet, parang ahas yung tube eh. Pero dahil primitive yung or walang nalalaman yung nakakakita niyan, ang isusulat niya lang, yung abot lang sa isipan niya. Di ba ganyan mag-refuel ang mga jet fighter? Minsan nga sa ground yan, nire-refuel niya. Ito para siyang pinapakain ng ahas eh. Nilalagyan siya ng tubo eh. Yung flaming arrow na sinasabi na nanggagaling kay Garuda, yun eh. Missile yun eh. 'Di ba? Nagigets yun na ibig ko sabihin. Kaya pagdating dyan sa Bible na yan, feeling ko yan eh. Minsan may exaggeration ng may exaggeration na diyang naku, mukhang hindi na tayo na yung kwento natin, 22 minutes na feeling ko kasi may exaggeration minsan. Kaya minsan, alam mo, pag nagre-research ka, hindi mo na malaman kung ano yung paniniwalaan mo eh. Pero still naniniwala pa rin naman ako na may Diyos. 'Di ba? Shoutout Ma'am Nanay Riza. Kel, shoutout din po Kel. Kamusta ka na, Kel? Mukhang mukhang mag-a-abroad to si Kel Padala mo kong dollars Joke lang. Si Goatlink Cycle Channel. Hello. Salamat po sa panonood. Ma'am Linsudo, hello. Don't mention his name daw. May pagka-mythological po kasi ang way of thinking natin eh. Maybe because of religious way. Pwede rin Pwede. Hello, Ma'am May Malagenya. Hello. Ma'am Nicole Mejia. Hello. Shout out Ma'am Nicole Mejia. Sabi gano'n ni Ma'am Nicole Mejia, tingin ko pwede siguro totoo yung kwento na kumakain ng tao kasi meron naman talagang mga tao na may mga tribe rituals at kumakain ng tao base din sa mga studies. Siguro mas nabigyan linaw lang as of today na nilagyan ng label as cannibals, unlike yung aswang term is na nakalalamang na katawagan lang ng mga naunang generation dahil di pa ganun ka-advance. Oo, from time to time kasi ma-realize mo din yan eh. 'Di ba?
may mga time na hindi pa alam kasi ng humans kung paano yun. There was a time sa buhay ng human civilizations na magical pag nakabuo ka ng apoy eh. 'Di ba? Pero ngayon simple na lang ang paggawa ng apoy, 'di ba? Mga panahon ni Rizal, sa tingin mo ba panahon ni Rizal, pag nakakita ng cellphone na nakikita mo yung kausap mo, magical 'yun, men. Pero ngayon kaya na natin gawin 'yun. 'Di ba? 'Yun ngang napapanood nyo ko nito eh. Nito, gamit ang cellphone nyo, nakikita nyo kung nagsasalita, magical na ito. Siguro pag early 90s mo ginawa to, magical na to para sa kanila. 'Di ba? At excited akong malaman kung ano pa magiging improvement ng humans for the next 20 years, 10 years. Kigs TV, hello. Sir John Mark Balones, sabi niya baka may mental disorder ang tao na yan. Hallucinations or baka gumagamit yung babae at high. Hindi rin eh. Minsan kasi may tinatawag na postpartum depression, di ba? Nakakagawa talaga ng ganyan yan. Sabi ni Sir Jonathan Eugenio, di po ako naniniwalang may aswang. Sa pagkakalam ko po, ginamit ng mga Kastila yan bilang panakot sa tao para yakapin ang Katolisismo. Yes, may istoryang ganito. Or may version pa nga yan na ano eh, na lalo daw inano ng mga Kastila yung aswang na yan para hindi daw tayo magtipon-tipon paggabi. Tayo mga Pilipino. Hindi pa ako kasama nun. Kasi di ba parang may balita na mag-held ng rebellion yung mga Pinoy nun. Parang lalong inano yan ng mga Kastila para hindi daw magtipon-tipon sa gabi. Something like that, ano. Kung Capiz naman po ang pag-uusapan, napaka-peaceful na lugar noong napunta ako noong 1995. Kasambahay namin ay taga Capiz din for almost 15 years at napakabait din. Actually, yung ano, di ba malapit yung Capiz, Iloilo, Aklan, di ba? Yung asawa ng kuya ko taga dun eh. Hindi naman daw talaga ano yon. I don't know, no? Pero may part daw talaga sa kanila na may istorya ng ganyan. Hello, Sir El Jaco. Sir Romel Arellano, hello po. John Louis, anong name nito ni Sir? John Louis Pruitt, hello po, Sir. Anong name nito ni Sir? Espanyol MJ, hello. So, sige, advance na tayo, no? Sige, kahit mabilisan lang dito sa video ni Sir Jing Relano. 'Di ba? Play na natin 'to, mga men. Ito isa sementeryo yata. Sa pagkakalam ko, sementeryo ito na sa may Plaridel. Ito, meron ako nakitang nicho dito na inilibing dito 1967. Itong sementeryo na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Nakatakot yung puno. Napakalaki to eh. Parang may nakatira yatang engkanto dyan eh. Ikaw ba yung nagpapailaw ng ghost ball namin? Ito talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Wow, parang may gustong pumasok sa akin. Seryoso, man. Ang abandonadong Ito sementeryo. ba yung malapit sa sa hospital? Kasi nung nandun kami sa may hospital, may tinutukoy din na malapit daw na Pero na cemetery. ito ay matatagpuan sa Plaridel, Bulacan. At ayon sa mga residente dito, panahon pa daw ng mga Kastila nang itinayo ito. At dahil matagal na panahon na nga itong nandito, marami ng kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. Meron daw ditong nagpapakitang espiritu ng bata at kung minsan naman daw ay white lady. At marami din daw mga sinalvage ang itinatapon dito. At dahil mahigit 30 years na daw itong abandonado, marami na daw ligaw na kaluluwa at mga elemento. Kawawa naman yung mga nakalibing dyan na hindi na naaalala ng ninirahan dito. ng mga mahal nila sa buhay, no? So nandito tayo ngayon sa abandonadong sementeryo dito sa Plaridel, Bulacan. 30 years na daw tong abandon at madami daw dito nagpaparamdam at nagpapakita kung minsan daw mga bata at minsan daw ay babae. Pagdating namin sa lokasyon, sinimulan ko na kagad na mag-explore. So ngayon napapasok na tayo. Hanggang ngayon, yung with all due respect naman dito, yung logic pa rin na magkaroon ng multo sa sementeryo, for me, parang siguro kaya kung meron mang haunted dyan, hindi dahil sa pagiging sementeryo niyan,
Dahil siguro sa history or maaring may pinatay dyan siguro or ano, pero magiging haunted yan dahil sa pagkasimenteryo niya. I don't think so. Well, sa akin lang yon mga kababayan ko. Dito No? sa loob ng abandonadong sementeryo. At dito pa lang sa bungad, sira-sirang nicho kaagad yung mga nakita ko. At yung iba naman ay kinain na din ng mga halaman. Sobrang creepy ng vibes dito dahil madilim, and then yung mga puno, isa pang nagpapaano dito, nagpapa-creepy yung mga punong lalaki. At maya-maya lang ay nakakita naman ako ng puntod ng isang sanggol. 2011 siya inilibing. 1 day old pa lang siya, namatay na siya. At sa gilid naman nito ay may nakita pa akong isang nicho. Baka may na sakit, no? nakabukas At ito, meron Wait. Di ba 30 years ng abandonado pero ng isang sanggol. 2011 siya may binilibing ng 2011? Paano ba talaga? inilibing. 1 day old pa lang siya, namatay na siya. At sa gilid naman nito ay may nakita pa akong isang nicho na nakabukas. At ito, meron din ditong bukas na nicho. At sa patuloy na pag-i-explore ko ay may nakita pa akong isang puntod na taong 2001 pa inilibing. At ito, nakakita ako ng nilibing dito, 2001. Ito, makikita nyo dito. Butas na din. Butas na din, oh. At sa ilalim naman nito ay may mga bukas na nicho din. Ibig sabihin, hindi siya 30 years na abandon. Pinaghigaan ng bangkay. So dito, mayroong pader dito. Siguro ito na yung pinaka-end ng cement. Or pwede nangyari, Sa kalsada. nung nilibing na yung mga yun dyan, wala nang management dyan. Parang free for all na. Yung parang, oy, wala tayong makapaglibingan, dito na nga lang natin ilagay. Makikita mo doon, may mga bahay na doon sa gilid. At dito, ganun pa din. Wala ng mga laman sa loob. Medyo creepy lang kasi pag nakakita ka ng mga ganyan, isipin mo para kang nasa movie ng apocalypse. Parang mga zombie. At ayon naman sa kwento ng mga tao dito, Parang zombie. Pag wala ka nang makain, let's say halimbawa, wala nang food source sa, punta tayo sa sementeryo, kuha tayo ng mga buto doon, ibulalo natin. So sabi nila, Pakuluan na lang natin. nicho daw na yan. Sabi nila may mga daw yan eh. May mga nagpaparamdam daw dyan sa loob eh. kaya naglabas ako ng EMF para tignan kung may madidetect ba ako dito. At pagbukas ko neto, ito na kaagad yung nangyari. So yung EMF natin, kung mapapansin mo, nagtatatlong bar siya. So possible meron ditong source of energy, electricity, kasi nagtatatlong Yes. bar siya. So hindi mo masasabi na ito ay spirits kasi hindi Tsaka siya. sir, constant eh. 'Di ba? Bigyan mo kahit 30 seconds yan, pag nawala yan, pwede tayo mag-isip na paranormal. Pero kung constant yan na nandyan, baka merong power line dyan sa paligid or natural source ng EMF. Bumababa, steady lang siya. Very source good, of sir. electricity Very good. Dito, hindi natin alam kung saan. Dahil nga itong lugar na to, malapit tayo sa mga kable ng kuryente. Very good! I-detect niya. At nang ipinasok ko yung EMF sa loob ng nicho, mas lalo pang lumakas yung nasasagap nito. Nag-aapat oh. Naglima. So possible yung EMF natin, may nasasagap na kuryente yan. At habang ini-edit ko itong video na ito, may nahagip na palang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Uy. May cameraman ba siya dito? May cameraman ba si Sir Jing Relano? Ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy ulit ako na Pero alam nyo mga kababayan ko, totoo yan. Naikwento ko na to once sa vlog ko eh. Sa probinsya namin, yung sut-sut na yan, isa yan sa mga hindi ko makalimutan na hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin yung sut-sut na yan. Kasi dun sa isang lugar sa amin, dun sa probinsya namin, yung may isa kaming bahay doon, 'di ba kalimitan sa mga probinsya yung banyo sa labas. 'Di ba? Yung halimbawa, ito yung isang compound yun eh. Tapos ito yung pinakabahay, then ang banyo mo sa labas. Kalimitan sa probinsya ganun eh. May time kasi doon na ihing-ihi ako. Siyempre katakotan na pero anong uunahin ko, matakot ako na baka magkasakit ako sa bato. Yan, every time na paggabi, siguro mga 11 yon Kasi sa probinsya maaga pa lang, mga siguro 8:00 na doon, tulog na yung mga tao eh. 'Di ba? Tahimik na talagang kapaligiran pagka ganun eh. May maririnig ka lang na ingay doon pag may dumadaan na mga motor or pero talagang tahimik siya. Tapos pag every time na, maraming beses na nangyayari sa akin, na pag every time magsi-CR ako, naririnig ko talaga yung sut-sut na yan.
Ganun talaga. Minsan may theory nga ako, hindi ba hayop lang yon na nakakapag-produce nun? Pero so far, wala pa akong nakikitang ahas. Pero hindi eh. Ganun talaga. Nasagot ko nga minsan yun eh. Sino yan? Gumanon talaga ako nun eh. 'Di ba? Isa yun sa mga mysteries. Number 1 na mystery sa buhay ko, footprint sa mall. Pangalawa yung sut-sut na yan. So guys, as of now, wala akong nararamdaman dito na kakaiba. Kaya hindi ko masabi kung haunted ba talaga to or hindi. Pero base sa mga kwento nung hepe nung barangay, may tinatapon daw dito mga bangkay. At habang naglalakad ako, Yun! naman akong puntod na Partially, partially buhay pa. Halimbawa, kababaril lang sa ulo. Na may konting consciousness pa dyan na namatay. Pwede siguro. 1967 pa inilibing dito. Ito, meron ako nakitang nicho dito na inilibing dito 1967. Pero hindi ako makahakbang kasi Tagal na, no? yung natapakan ko, sira-sira na, baka lumusot tayo, baka tayo sunod ilibing dito. At hindi ko na malaya na nitso din pala yung tinatapakan ko. Nicho din to. So maaring itong nicho na to, ito na yung pinakamatandang inilibing dito. Nagpatuloy lang kami na mag-explore para maghanap pa ng pinakalumang puntod na nakalibing dito. Pero habang naglalakad kami, bigla kaming nakaamoy ng malansa. Medyo iba na yung amoy dito. Oo nga, Lansa, Malansa yung amoy. At nag-iiba na din yung ambience ng lugar. Habang palayo tayo ng palayo, medyo nag-iiba yung ambience at yung vibes dito sa lugar na to, dito sa sementeryo na to. At dito naman, makikita mo dito, ganun pa din, sira-sira na din yung mga nicho. At sa tabi naman nito ay may nakita kong estatwa na kung titignan mo ang disenyo nito ay Weeping masasabi mo Angel? talaga na luma na ito. Itong sementeryo na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Ganun yung vibes niya. Kasi sobrang daming puno. Kung hindi lang maingay sa labas, kung wala lang dumadaan, iisipin mo talaga nasa gitna tayo ng gubat eh. At sa patuloy na pag-i-explore ko ay napunta naman ako sa dulong bahagi ng sementeryo at medyo masukal na yung mga daanan dito. So ngayon, papasukin natin itong dulong bahagi ng sementeryo. At kung makikita nyo dito, wala pang isindi pa itong dadaanan ko. Nasa gitna ako ng 2 nicho na 3 layer yung magkakapatong na nicho. So ito yung dadaanan papunta dun sa pinakadulo. Tignan natin kung ano makikita natin dito. At nang makapasok ako dito, ito yung mga nakita ko. So kung mapapansin nyo dito sa gilid ko, nicho pa din to, nawala ng laman. At kakaiba na talaga yung amoy dito. Ito, iba na amoy dito. Masangsang na yung Amoy patay! At sa gilid naman nito ay may malaking puno na kapag tinignan mo ay nakakatakot talaga. Nakakatakot yung puno. Napakalaki to eh. Parang may Pag ganyan, intimidating, yung kauna-unahang exploration ko sa sementeryo din sa Bukawi. 'Di ba? May ganyang puno din doon. Intimidating talaga lalo na pag yung may mga ugat-ugat na nakabiti na ganyan. Kaya tang engkanto dyan eh. At nang umabante pa ako ng konti, ito pa yung mga nakita ko. Dito sa side na to, puro mga bata yung nakalibing. Kasi maliliit yung mga nicho. Ito 1 taon pa lang siya. 2009, 2010. At ganun din, wala na din laman yung mga nicho. At iba talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Swerte ng mga nakuha, ibig sabihin mahal pa rin sila nung mga kamag-anak nila kasi siguro nilipat sa iba. Excited na ako na lumabas na dito dahil medyo masangsang talaga yung amoy dito. At nang napadpad naman ako sa ibang bahagi ng sementeryo, nagulat ako sa mga nakita ko. Ay gagi, may kalansay dito. Ito nakasako. Kalansay ito. Tignan nyo yung nakita ko. Kawawa naman, hindi kinuha. Ng tao, kalansay. At sa gilid naman nito ay may mga nicho din na nakabukas at may kabaong pa sa loob. So yun guys, nalibot na natin tong buong sementeryo. So as of now, lalabas muna tayo. And then kukunin natin yung mga equipment natin. And then subukan natin mag-investigate. So tara, labas muna tayo. Nag-set up na ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation. At naglagay na din ako ng iba't ibang camera angle para makita lahat ng pwedeng mangyari. So yun kakatapos lang natin mag-set up ng mga equipment. At after ko mag-set up ng mga equipment, sinimulan ko na magtanong. Magandang gabi sa inyo. Bago kami mag-start ng investigation na gagawin namin, gusto muna namin magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si TUB. Ako nga pala si Frey. Nandito po kami para alamin yung mga kwento ng mga tao. Vlogger din ba yung Frey na yun? May mga espiritu dito nagpaparamdam at nagpapakita at kung may mga elemento dito, inaanyayahan namin kayo na lumapit dito sa amin. Gusto namin malaman yung kwento ninyo, gusto namin malaman yung history nito. Kung may mga kasama kami dito, pwede bang pailawin nyo yung mga equipment namin at patunugin? At pagkatapos ko magtanong, biglang umilaw yung ghost ball.
Yung ghost ball tol. Tol, yung ghost ball. Umiilaw yung ghost ball doon pero hindi natin alam kung siya na ba yun. Hindi ako sigurado kung espiritu na ba o elemento yung nagpapailaw ng ghost ball, kaya sinubukan ko ulit na magtanong. Ikaw ba yung nagpapailaw ng ghost ball namin? Kung oo, pwede bang pailawin mo? Ako ulitin ko sa akin, hindi talaga ako satisfied sa result ng ghost ball. Yun lang. Yung ibang mga equipment namin, merong EMF dyan, yung katabi niya na may kulay green. Pero lumipas yung ilang minuto, walang nag-respond sa EMF. Hindi din umilaw yung ghost ball, kaya sinubukan ko na maglakad-lakad malapit dito. Pero I like this, dinidebunk niya. Very good. I like this. Dahil baka kami lang yung dahilan kung Di ba? bakit ito. Uy, to be fair. Very good, very good, very good. Ghost ball doon. Dinidebunk ni TUB. So possible merong gumagalaw niyan or nagpapailaw. At maya-maya lang bigla na namang umilaw yung ghost ball. Check namin kung umilaw ulit. Umilaw na naman yung ghost ball. Umilaw ulit yung ghost ball. So umilaw ulit yung ghost ball. Kanina sinubukan kong maglakad-lakad. Nilalakasan ko yung hakbang ko pero hindi siya umiilaw. Pero ngayon umilaw siya. Maaring may nagpapailaw talaga ng ghost ball, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. So magtatanong ako ng ilang katanungan. Sabi kasi ng mga tao dito, ang mga kwento dito, Pero hindi pa ako natatapos sa sinasabi ko ay may bigla akong narinig na tunog sa likod namin. meron daw ba, Pakinggan nyo itong mabuti. meron daw ba, meron daw ba, At bigla ulit umilaw yung ghost ball. oh, umilaw na naman. Kaya naisipan ko na gamitin na yung ghost tube. Meron akong gagamiting device dito na pwede kayong magsalita ng isang word. Pero yung result ng ghost ball kasi, Hindi kasi kung, let's say, kaluluwa yung gumawa ng pagpapailaw sa ghost ball, dapat magre-react ang EMF din eh. 'Di ba? Pero who knows, malay mo naman na multo talaga yung nagpaano nun. Ang maganda lang sa ginawa ni TUB, dinibunk niya talaga. Nag-stamp siya doon sa paligid. Words or isang buong sentence, tanging gagawin nyo lang ay lumapit kayo dito, sabihin nyo kung ano yung mga gusto nyong sabihin. At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Kasama ba kami dito? Ay, ghost tube. Kaya naisip ko na baka ito yung espiritu ng bata na nagpapakita dito. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Kung gusto mo maglaro, pwede mong paglaruan yung mga equipment namin dyan. At habang nagtatanong ako at ini-edit itong video, may nahagip na palang boses ng bata yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Merong puno dito, ng, puno ng balete. Sabi ko say kanya. Sabi ko say kanya. Mukhang pusa min eh. Hindi ko ito narinig nung nandito kami. Pusa eh. For me, pusa. I don't know. Anong tingin nyo? Sigaw ba ng bata yon? Hindi ko ito narinig. Or pwedeng bata talaga? Tabi kasi kayo ng highway eh. Pwedeng bata talaga. Pero I don't think it's paranormal. 'Di ba? Pero bahala pa rin kayo. Nung nandito kami, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. May puno ng balete dito. May engkanto ba dito or elementong naninirahan? Kung meron, pwede bang magpakita ka sa amin at magparamdam? At habang nagtatanong ako, may nahagip na namang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Gusto ka namin makita at maramdaman. Gusto namin makipagkaibigan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Ito medyo convincing naman ito. Ang tanong ba, may cameraman pa ba sila? Dalawa lang talaga sila. Number one kasi, pag nag-investigate ka, kailangan ideklara mo kung sino-sino talaga kayo. 'Di ba? Hanggat maaari pati, yung cameraman mo din, nakikita din dapat sa camera. Kung meron man. 'Di ba? Parang yung kay Zarkaro, ang ganda naman ng video ni Zarkaro, pero sometimes kasi, hindi niya ini-include yung cameraman niya sa video niya. Kaya may room pa rin sa doubt eh. I'm so sorry mga kababayan ko, kasi pagdating kasi sa paranormal, kailangan talagang number one na i-eliminate mo dyan, yung doubt talaga ng nanonood. 'Di ba? Pero kung wala silang kasama, impressive, malapit malapit sa camera yung
yung boses eh, oh. Hindi katulad nung iyak kanina, pwedeng nasa malayo yun eh. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Hinga, ano? Maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Or pwede, kung dadayain niya yun, post-production na siguro. Kayo, bahala kayo, no? Pero, dito naman susuriin ang credibility ni TUB. Na-make na ba ito ng video at the past? 'Di ba? Doon naman tayo susuri ngayon. Kung hindi naman, acceptable na. 'Di ba? Pero, ang maganda nun, hindi naman siya nagdedeklara na yun ay multo. May narinig lang na boses, meron talaga. Kung multo ba yun, you decide. Ika nga ni Nook's Top 5, you decide. Bahay. Bahay mo to. Anong ibig sabihin mo sa bahay? Bahay mo ba tong lugar na ito o yung puno na tinutukoy ko? At lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kaya naisipan ko na lumipat ang pwesto. At habang nandito kami ay biglang tumunog yung motion sensor. Nandito ka ba? Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagpailaw at nagpatunog na ito? Hindi ba nasa range ka lang nun, sir? Nakaharap doon ang motion sensor, ano? Nung tumunog ang motion sensor, tingnan nga natin. Nandito kami ay biglang tumunog yung motion sensor. Nandito ka ba? Yung kamay mo, sir, na ano Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagpailaw? Sa bagay, ginawa niya. Pero, yung range kasi baka natamaan ka nung naglakad ka. Na ito? Kung oo, may pad kaming nilapag dito. Sa ibabaw ng nicho, patunugin mo at pailawin. At maya-maya lang bigla na namang tumunog yung motion sensor. Mukhang natatamaan ka, sir, ng motion sensor, pero nakaharap doon, ano? Kasi ang sensor niya, motion sensor, papaganyan. Halimbawa, nakaharap sa'yo, nakaganyan, no? Baka doon sa line na yon pumasok yung kamay mo or something. Shit, ayan na, men. At bigla ding sumagot yung ghost tube. Nasa tabi mo ako. Oh, guys, sumagot yung ghost tube, nasa tabi mo ako. Tapos tumunog tong motion sensor na nasa tabi ko lang. At patuloy lang ulit ako na magtanong at makipag-usap. Ikaw yung nasa tabi ko, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Pero wala nang nag-respond sa amin. At bigla na lang ding nalobat yung camera ko. Nalobot na yung camera ko. At maya-maya lang bigla ding sumagot yung ghost tube. Back inside your mountain home. Bakit kayo nandito? At after nito, Actually, yung sinasabi ng ghost tube, no? Bagamat impressive, kasi minsan ang binubugang words niyan, generic dun sa pag-ghost hunting, Hindi siya specific kadalasan, Kasi yung word na nasa tabi mo ako, bakit kayo nandito? Kapag pumunta kayo ng ibang location na nag-explore kayo, applicable pa rin yun, pag yun ang lumabas, 'Di ba, men? Well, kung trip nyo naman gamitin yan, wala naman ako magagawa. As long as na hindi nyo naman sinasadya na alam nyo yun, na napikiin ang video nyo. 'Di ba? Okay lang ay naman. bigla naman akong nakaramdam ng pagsusunod. Pero, kung ako tatanungin, ghost tube talaga, hindi ako talaga. Kahit kailan. 'Di ba? Mataas kasi ang niyan, ang inaccuracy ng ghost tube pag yan ang gagamitin mo, Tama ba yung term ko? mataas ang percentage na hindi siya reliable. Wow. Di nga. Yan, yung feeling na nasusuka na yan, ayoko namang husgahan yan, di ba? Sa kanya na yon, kasi yan yung mga bagay na hindi naman natin on the spot madidibak. Malay mo kung totoo nga naman, di ba? Hindi naman natin on the spot na malalay detector test na totoo bang nasuka ka ba talaga? Di ba, men? Kung may credibility naman siya, edi wala naman tayong magagawa doon. Kasi there's no way of knowing kung kung totoo ba talaga nasuka siya o hindi. 'Di ba?
dito na ako kinabahan ng sobra dahil ganitong ganito yung mga napapanood ko na gustong sapian ng mga espiritu. First time yun ah. At maya-maya lang biglang sumagot ulit yung ghost tube. Hindi maganda ang pakiramdam. Oh, man. Ano mo yun? Ah, may kasama pala silang iba. May kasama pala silang iba. Tapos yung hindi maganda ang pakiramdam na yan, hindi ba in-upload nyo lang yan sa ano? Kasi di ba pagka full version ang GhostTube, pwede ka mag-upload ng sarili mong ano eh. Sarili mong word eh. GhostTube. Full version yan. Pwede ka mag-upload niyan ng ano, ng sarili mong word. Pero impressive kung ano, kung nagkataon na sumama ang pakiramdam niya tapos sinabi ng GhostTube 'yon. Impressive. 'Di ba ngayon ang tanong, paranormal ba 'yon? I don't know. 'Di ba? Pero lahat pwedeng ano eh, pwede namang magkataon eh. May magagalitan naman sa akin diyan. Hindi, sinasabi ko lang ano, pero impressive, no? Impressive. Medyo accurate yung sinasabi ng ghost tube dahil kung ano yung sinasabi niya ay yun din yung nararamdaman ko. At maya-maya lang bigla ulit itong sumagot. Nandito kami sa harap mo. Ikaw ang nasaan? At nang muling sumagot yung ghost tube, dito na ako na-amaze ng sobra. Nasa harap mo ako. Fuck! Tol! Tinanong Oy, impressive ah. ko kung nasaan siya. Then sumagot siya ng Pero yung ano, yung pag-cut-cut. Paano yung ilang words pa ba yung bumaga? Pwede kasing ang mangyari. Sabihin na naman, kumukontra na naman si Bungo, kumukontra. Hindi ganito. Pwede kasing ang mangyari ganito eh. Halimbawa, nagtanong ako, nasaan ka? May binubugang words na iba yung ghost tube. Tapos, biglang sumagot, nasa harap mo ako. Ang mangyayari sa editing, puputulin mo na yung mga ibang sinabi. Parang ima-match mo lang yun sa tanong mo. Kasi kung mapapansin yung mga kababayan ko, doon sa may masama ang pakiramdam, di ba? Hindi maganda ang pakiramdam pala. Di ba ganyan na nangyari? First time yun ah. At maya-maya lang Biglang magkakat, parang iba na yung neto. sumagot ulit yung ghost tube. Hindi maganda ang pakiramdam. Oh, man. Ano mo yun? Di ba parang inedit mo yun para magtugma doon? Tinatanong ko lang pero kung hindi, impressive. Di ba? Medyo accurate yung sinasabi ng ghost tube dahil kung ano yung sinasabi niya ay yun din yung nararamdaman. Mas maganda sana kung walang cut yun eh. At maya-maya lang bigla Hindi ko sinasabi nagdududa ako, no? Pero pwede rin naman kasing delay yung sagot na paranormal din naman. Kaya lang syempre, yung way of editing, tamo ha, Nandito kami sa harap mo. Ikaw ang nasaan? at nang muling sumagot di bigla magkakat uli, di ba? ghost tube, dito na ako na-amaze ng sobra. Nasa harap mo ako. Fuck! Feeling ko way of editing yun eh. Tol! Tinanong ko kung nasaan siya. Then sumagot siya ng nasa harap mo lang daw siya. At nang pumunta ako sa harapan na sinasabi niya, biglang tumunog yung music box. Hindi ako yan. Layo.
Sa nakaharap yung sensor ng music box. Kaya nagtanong ako kung sila na ba yung nagpatunog nito. Ikaw na ba yung nagpatunog niyan? Gusto mo na ipagdasal kita? Para makalis ka na dito? Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kung may gusto kang sabihin sa amin, pwede ka magsalita gamit itong device na hawak namin. Gusto mo ba tulungan ka namin na makalis dito? Gusto mo ba ipagdasal namin kayo? Kung oo, pailawin nyo yung mga equipment dyan. At sa patuloy na pagtatanong at pag-stay namin dito ng ilang oras, wala na kaming nakuha na sagot. Kaya minabuti na namin na ihinto na ang investigation. So, sa tingin ko, ayaw nilang gamitin yung equipment natin para makipag-communicate sa kanila. Pero hindi ko masasabi. Pero ang galing ano? Ang galing. Ang galing. Ang galing. Galing ng pagkakagawa ng video, men. Very good. Pati yung the way ka mag-debunk nung bola. Pero yun lang ang tanong ko. 'Di ba? As a skeptic, sana maintindihan mo ko. Kapag nagtatanong ba gaano katagal yung gap bago sumagot yon at may iba pa bang word? Kasi minsan ang iniisip ko, halimbawa nagtanong kayo sa GhostTube may mga ibang sinasabi pa yung GhostTube hanggang sa makapunta dun sa direktang sagot dun sa tanong nyo. Na ang nangyayari, pwede kasing i-cut nyo yung part na yon at yun yung itabi nyo dun sa unang tanong nyo. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? For example, di ba, sinabi ko, nasaan ka, then magbubugay yung salita ng GhostTube na kung ano-ano, bakit ka nandito? Ang tanong mo, nasaan ka bakit ka nandito? Hindi kami matahimik. Tapos bigla magsasalita, nasa harap mo ako. Ang mangyari, ikakat mo na yung dalawang sinabi, biglang yun ang ididikit mo dun sa tanong mo. Ganun ba yun nangyari? Kaya, if ever man na nakikinig sa akin si Sir Jing, mas maganda sana, uncut yun, dire-diretso, pag tinanong mo, uncut siya, dire-diretso, hanggang masagot yung tanong mo. Kasi kung ganun ang mangyayari, parang invalid yun eh. Kasi kami, pag nag-i-spirit box kami, mini-make sure ko na uncut hanggang masagot niya yung tanong. Or halimbawa, sa bagay, nagawa ko rin minsan yung kinat ko. Pero kinat ko dahil masyadong mahaba yung gap bago masagot yung tanong 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, maganda yung video niya. Maganda. Malinis. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.